Hindi raw maaring lumipas ang araw noon ni Babylin na hindi siya papapak ng calamares. Ano, masarap siya eh. Masarap siyang kainin, yung malutong siya, tapos pag naamoy mo, ang bango-bango niya talaga. Pero ang pagka-addict niya rito, nauwi sa malalang kondisyon. Nag-iwan ng malamapang marka sa kanyang balat at animoy nangangaliskis. Hirap din daw siyang makahinga. Pero wala akong tigil ng kain noon. Sige, kain ako ng kain. Hanggang sa siguro mga dalawang linggo, 3 linggo, ganon. Namagana ako. Talagang magana yung mukha ko, yung mga ganito ko, namumula siya. Pantal-pantal siya hanggang sa hindi na ako makalakad. Ang punot dulo raw ng paghihirap ni Babylin, ayon sa doktor na umeksamin sa kanya noon, formalin o formaldehyde, isang uri ng kemikal na ginagamit din sa pagpipreserba o pag-iimbalsamo ng tao. Humalo raw ito sa kanyang dugo. Ang hinala ni Babylin, kontaminado ng formalin ang paborito niyang calamares. Yun, may formalin siya. Kasi nung yun, galing na ng ibang bansa kasi yun eh. Tapos pagdating dito, hinahalo sa drum. Kahit bayaran nila ako, hindi nakakain yun. Nilibot namin ang mga palengke sa Metro Manila na di umano nagbebenta ng frozen o imported na pusit. Maliban sa Divisoria, naglipa na rin di umano ito sa Malabon Fishport. Nung tanungin namin ang ilang mga tindera doon, wala silang maisagot sa amin. Subalit sa kahon ng mga frozen squid, nakatatak ang USA. Ang hinala ng mga otoridad, smuggled o ipinuslit lang ang mga pusit na ito. Kaya hindi matiyak kung saan nagmula ang mga ito. Mga imported items na mayroong import permit ay may kasamang health certificate yan. Galing sa bansa na pinanggagalingan ng mga imported commodities. Kung ito ay may formalin at ito ay nanggaling mismo sa ibang bansa at nakalusot, pwedeng isang posibilidad ay wala yung import permit galing sa BIFAR. Ayon sa Fisheries Administrative Order No. 195, maaari lang mag-import ng fish products basta't gagamitin ang mga ito bilang raw material sa processing, katulad ng pagdedelata. Pero bawal daw itong ibenta sa mga palengke. Natuntun namin sa Navotas ang isang storage facility ng mga frozen pusit. Sinubukan naming kapanayamin ang namamahala nito. Pero hindi nila kami pinaunlakan. Pero ang nabili naming sample ng frozen pusit sa palengke, ipinasuri namin sa BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ligtas ba itong kainin. Sa pamamagitan ng chromotropic acid test, makukumpirma kung may halong formalin ang pusit. Pag positive ang kulay ng nakuha doon sa sample ay purple ring, ang tindi ng kulay ay depende sa taas ng formalin na na-detect sa flesh ng isda. Base sa resulta ng ginawang pagsusuri ng BIFAR sa daladala naming pusit, marami itong taglay na formalin. Since yung color niya, ito yung serving niya, purple green, is mas intense sa sample, ibig sabihin, mas higher than 10 ppm yung concentration ng sample. So, ibig sabihin yun, positive siya for formaldehyde. Nung binalikan namin ang tindahan na pinagbilhan namin ito at ipinaalam namin sa kanila ang resulta, iba-iba ang kanilang reaksyon. Dati nabalita yun, pero wala naman kasi hindi naman nila napatunayan yun Dapat sa storage pa lang, binabawal na nila to. Wala naman Positive daw sa formalin. Kasi di rin ako umano dyan, di man ako kumakain yan. Sila nila. Dahil sa aming natuklasan, magsasagawa raw ang BIFAR ng inspection sa mga palengke. Ang mga pusit na kontaminado ng formalin, ipapakumpiska raw. Sasampahan rin daw ng kaso ang mga nasa likod nito. Nais lang po naming linawin na sa ulat na ito, hindi namin nilalahat ang mga pusit na itinitinda sa palengke. Ang ipinasuri namin sa BIFAR
ay sample lamang ng imported o frozen na pusit. Nililinaw rin namin na hindi lahat ng mga itinitindang calamares positibo sa formalin. Ayon mismo sa BIFAR, mahirap tansyahin kung alin sa mga itinitindang pusit o calamares ang may formalin. Pero paalala nila, isang indikasyon daw na may formalin ang isda o anumang lamang dagat kapag malagoma sa kunat ang laman nito. Ang isda o anong klase man ng pagkain na nakontaminado ng formalin ay magkakaroon ng pagsusuka at pagtatai at pagkahilo dahil ang formalin ay ginagamit sa industrial purposes at hindi dapat bumili ng mga ganong klaseng isda na adulterated at saka iyon ay pinreserba sa pamamagitan ng formalin. Sa hirap ng buhay ngayon, natural lang na maghanap tayo ng paraan kung saan tayo mas makatitipid. Kung paano natin mababawasan ang gastusin sa pagkain. Pero bago ang presyo, ang una dapat sa ating listahan, kaligtasan.